Hello, hello, hello. Magandang umaga sa ating lahat sa Pilipinas. Magandang umaga sa ating mga kababayan, ng mga OFW, sa mga kaisulok ng mundo naroon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at lalong magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan kong bayaning mga OFW. Ipagpamanin niyo po ang muli pong pagbabalik ng inyong munting vlogger, Laban Lang Pinas TV, sapagkat ito nga po ay itong pag-imbestiga nila sa inquiry, Senate inquiry patungkol sa war on drug ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo mga kabayan, isa lang ang butong point dito eh. Itong topic natin ngayon eh. Isa lang nakikita nating butong point nila dito. Ang kanilang ipitin ang dating Pangulo, ang mga Duterte. Alam nyo, halatado ng mga strategy nila eh. Kita mo nga, lumabas pa yung isang kernel, PNP kernel, na binayaran, gustong magsinungaling sa pamagitan ng pagtuturo o pagbibigay ng mga script mula kay Dan Fernandez, artista, director siguro yan eh. At sino yan? Tawag nitong Manyakis. Sino yan? Si pastor na yan. Abante. Sa akin, atras yan eh. Atras yan. Hindi yan Abante. Atras yan. You're asking somebody Alam mo, Risa Virus, yung tanong mo na yan, useless. Okay, ipagpatuloy natin mga kababayan ha. So, but, yung sinasabi ni nung kernel na kung hindi nyo kayang i-address, gusto siyang paggawing sinungaling ni Dan Fernandez at ni Abante doon sa mga script na kanyang pinabibigay sa kanya. Mapatunayan lang na may mga reward o bayad ang mga pulis na pumatay noong panahon ng war on drug. Lintik naman itong mga tawag nito, mga kongresman ito. Naturingan silang kongresman gumagawa ng batas. Sila pa nagtuturo sa tao para magsinungaling, para salungatin ang batas na kanilang pinanggagawa. Tignan mo nga yung mga katrantaduhan nito mga kongresman ito. Mga congressman, sa akin congressman yan eh. Mga kurakot naman yan eh. Ngayon, para sa mga pulis. nagpapasalamat na tayo mga kababayan sapagkat sa pamagitan ni PRRD ay natuto tayo sa batas. Anong sinasabi ni PRRD? Pwedeng kasuhan yung congressman na yun na nagbigay ng script para maging gawing sinungaling yung isang kernel, PNP kernel, na may batas pala yun. Ang magsinungaling ka sa mga investigasyon na tulad itong mga investigasyon na ito. Tingnan natin ang kanilang mga kuha na yan, mga strategy nila na yan. Kung wala, pasalamat tayo mayroong PRRD na nagbasakit sa ating bansa. Kaya kung wala, kawawa tayo, maliliit na walang alam sa batas. Hindi ko masasabi lahat walang alam sa batas. May alam tayo sa batas, no one above the law naman talaga eh. Sa ating mga sabi ika kanila, sa ating mga Pilipino. Ngunit, hindi sapat ang ating nalaman patungkol sa batas. So, mabuti may tatay tayo nagtuturo ng ganun. Ito yung ginawa ni Risa naman sa kanya. Gustong, he will try, Risa Virus, he will try to convince and to create, tawag nitong gusto niyang ipitin si PRRD. Napakabugo nito ni Risa Virus. Alam mo, Virus, di yung ba lamang sinabi ni PRRD, yung panay ang yes niya sa'yo sa sinasabi mo na yan, gusto kanyang paglaruan. Kaya yan ang sinasabi niya sa'yo. Paikot-ikutin ni PRRD ang utak mo dyan. Hindi mo kaya, hindi ka abogado. Hindi ka abogada. Abogado yung harap mo. Mas tiwala pa rin ang taong bayan sa mga abogado. Hindi sa katulad mo. Yan ang tandaan mo, Risa. Makinig tayo. Ask for a recess of
It's all right, Mr. Chair. Yes, yes, yes. Hearing suspended. As you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy mo, hindi mo nakuha yung yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take Alam mo, Risa, ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte, isa lang ibig sabihin niya. Yung tanong mo na yon, ang gusto sabihin ni PRRD dyan, wala kang pakialam kung anong policy ang gagawin niya sa panahon niya, sapagkat siya ang presidente. Bawat buka ng bibig ng presidente, susundin at susundin niya ng mga alagad ng batas, sapagkat presidente ang nagsalita. Magpresidente ka muna, Risa, bago ka makipag-argumento sa nakaraan na presidente. Yun ang ibig niya sabihin, na hindi ka nga nagdaan ng prosecutor, hindi ka nga nag-mayor, hindi mo nga malinis yung community mo. So paano mo malalaman kung paano linisin ang isang syudad? Yun ang ibig sabihin eh. Magpresidente ka muna bago ka pang humarap sa kanya para makipag-argue regarding yan sa mga about criminal na yan. Sapagkat hindi naman loko-loko yan, hindi naman tanga yan na katulad mo na basta lang magpapapatay ng tao na walang kasalanan. Pinagpipilitan nyo si Kian De Los Santos. Bakit? Hindi nyo makita sa mga ebidensya na isa rin yung drug poser? Sige. Hindi nyo nakita yon? Eh bakit nyo pinagtatanggol yung mga kriminal? Marahil ba kriminal din kayo? Ha, Bayros? Yan, tanong lang naman. O marahil totoong talagang kasapi ka sa mga MPA? Kaya mo pinagtatanggol yung mga kriminal? Napakabugo mo naman na senadora. Chika, makinig tayo mga kabayan. This has not yet been raised in all investigations that I have attended ever since. There is a second, and I'm addressing, and I'm I'm now aiding the lawyers here in attendance, that there is a second. I-hold mo natin yan. Alam mo, ito isa rito si Balimbing eh. Tawag namin ito Balimbing eh. Di ba mga kababayan? Napaka-balimbing itong taong to. Alam nyo kung dahil sa kay PRRD nung nakaraan niyang nung 2018 ba yun na eleksyon sa mga midterm noon, hindi ako nagkamali. Kung hindi ito in-endorse sa PRRD, hindi man ito makapasok sa Senado eh. Imagine, pang ilan siya nung midterm na eleksyon na yun. I think pang 11 siya o pang 12. Tingnan mo nga, tapos ngayon magbabalimbing. Alam nyo, may hinala ko dito eh. Ito hinala lang naman mga kababayan. Kaya ito kumampi sa bangag administrasyon ngayon. Sapagkat yung mga, kung naalala nyo yung Tambaluslos, yung akap-akap nila, eh, di ba pinapirma tayo ng 3 pirma sa ating mga national ID. Nasabi ko na ito noong nakarang vlog ko eh. Baka ito yung gamitin lang, baka lang. Huwag naman sana. Baka ito yung gamitin nilang paraan, strategy na ipasok na sa matic machine para automatically boto ang yung pinirmate ay boto na nila ng bangag administrasyon na ito. Yan ang masaklap. Sige, patuloy natin. Makinig tayo. Yun sa akin, ano lang yun? Haka-haka lang yun. Okay, tuloy. Second right that can be invoked by a resource person in refusing to answer a question. And that right would sound something like this. I refuse to answer the question because this is not pertinent to the inquiry under consideration.
Mr. Chairman, the word inquiry is part of our rules. That is Section 3, wherein a jurisdictional challenge can be raised. Questions should be pertinent or relevant to the inquiry. That has never been raised, and in a long line of decided cases in other jurisdictions, refusal to answer a question on the said ground has been sustained. Mr. President, I raised that point. Isa ka rin tampalos-los eh. Sasabihin mo, ngayon mo lang sasabihin yan? Sa dami-dami ng Senate hearing dyan, hindi mo sinabi yung mga patakaran mo na yan? Tapos ngayon, nandyan ang dating Pangulo, saka mo sasabihin yan? Napakabayas mo talaga, Tolentino eh. Dapat ka talagang itapon talaga senador sa eleksyon. Alam nyo, itong pangyayari nito sa Senado kahapon, akala nila siguro makakabuti sa bayan yung kanilang pag-imbestiga sa war on drug ng dating Pangulong Duterte. Doon ka nagkakamali. Nang dahil doon sa ginawa nyo, lalo nyo lang pinalakas ang loob ng mga tao na nagmamahal, rumirespeto, nagtatanaw ng utang na loob sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil muli niyang pinakita sa aming mga mamamayan, kayo hindi kayo mamamayan eh, kami ang mamamayan, sa aming mamamayan kung gaano niya kamahal talaga ang Pilipinas, ang bayan na kanyang sinilangan. Doon kami humuhugot ng lakas, kaming maliliit na Pilipino, sapagkat nang dahil nga sa kanya, natuto kami kung paano sundin ang batas. Naintindihan niyo ba mga senadors? Naintindihan niyo ba mga congressman? Yan ang totoo dyan. Yung mga tao na nagsibalikan na naman sa droga, sa mga kriminal, yung mga taong Pilipino na hindi talaga kailanman natututo o hindi talaga kailanman gustong sundin kung ano ang batas. Tinuro na nga ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung ano ang maging law-abiding citizen. Dati ba, sino bang presidente ang nagturo sa ating mga maliliit na Pilipino kung paano intindihin o susundin ang tinatawag ang words na law-abiding citizen? Walang iba. Si PRRD lang ang nagturo niyan sa atin mga Pilipino. Nobody previous president, mula pa kay Marcos Sr. hanggang sa kay Aquino, Benigno Aquino, Panot, walang nagturo o walang nagpaalam sa ating mga Pilipino kung ano ang ibig sabihin ng law-abiding citizens, except kay PRRD. Ngayon, ang ginawa nyo yung yan, nagpasalamat din kami, impact kami mga Pilipinong maliliit, nagpasalamat din kami na pinatawag nyo si PRRD dyan sa inquiry hearing ninyo na yan. Sapagkat nang dahil dyan sa pagpatawag nyo sa kanya, muling nabuhay uli ang aming pag-asa na makakabangon pa ang Pilipinas sa pamagitan ng Duterte strategy. Diyan kami kumukuha naman ng panibagong lakas na naman. Salamat sa inyo mga senador, sapagkat lalo na kay Coco Pimentel, Senador Coco Pimentel, kasi siya nagpatawag yan eh. Kaya tingnan mo, dahil sa pagpatawag niya yan, di lumabas ang totoo na yung PNP kernel na yon gusto nilang gawing sinungaling ni Congressman, dalawang congressman. Oh, di ba? So, lalabas sa totoo yan, sapagkat ang mga Duterte walang kasinungalingan, walang halong kasinungalingan ang kanyang pinagsasabi. Totoong nangyari. Yung sinabi niya, walang in-sponsor sa mga pulis na pumatay na mga kriminal.
o ini governmento lang nag-sponsor ng ganun. Totoo yun. Yung sinabi niya na papatay niya lahat, yes, of course. Sinabi niya talaga niya yun. Winarningan niya kaming mga Pilipino. Hindi kayo kasama doon, mga senador, mga congressman. Kung gumawa kayo ng mali, talagang kasama kayo. Pero kung hindi kayo gumawa ng mali, hindi kayo kasama doon. Para sa amin yung mga Pilipino. Nag-warning siya, bitawan ninyo yan. Pag nasa droga kayo, bitawan ninyo. Dahil magkakaproblema tayo dyan. Pag nagsalubong tayo at hawak-hawak mo yan, papatayin kita. Malinaw yun, sinabi niya, yung warning niya. Ngunit ang mga ibang Pilipino ay hindi naman talaga napadala sapagkat nga likas na sa kanilang katawan ang hinahanap-hanap na droga na yan. Sinong hindi masasawi? Kung sumunod lang sila sa warning, masasawi ba sila? Ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple ang war on drug ni dating Pangulong Duterte. Impact, ang war on drug na yun, kami mismong mga Pilipino makatestified na nagpasalamat kami na nagkaroon ng war on drugs. Dahil kung hindi niya ginawa yon, baka matulad tayo sa Mexico. Mga zombie na ang tao dahil sa droga. Gusto niyo ba yun, mga Pilipino? Gusto niyo ba na ibitin na lang yung shabu dyan sa tindahan? Gawing tawas? Parang tawas na lang, ibitin na lang? Yun ang pinakaayaw ng Pilipino. Unang-una, ang nagtatanggol doon, ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ramdam niya ang naramdaman ng bawat maliliit na Pilipino. Hindi sa inyong malalaking Pilipino. Wala siyang pakialam dyan kasi mayaman na kayo eh. Pero sa mga mahirap na Pilipino, yun ang pinoprotektahan ng dating Pangulo. Hindi nyo ba naintindihan yun? So mahaba-haba na itong vlog ko. Ilang minuto na. So hanggang dito lang muna. And hanggang sa muli mga kababayan. Magandang araw sa ating lahat. God bless.